LA Tenorio, sisiguraduhin bibigyan daw nila ng magandang laban ng dating mentor coach at dating team niyang Ginebra. Pinahayag ni LA na nakukuha raw niya ang 70% sa sistema ni Coach Tim at alam din daw niya kung paano ginagawa ng Ginebra ang kanilang playmaking. Kaya alam din daw ni LA kung paano i-counter ang cone system. Depende daw sa tao na meron siya. Papaikutin daw niya ang buong hotshots under sa kanyang learn-to-learn basis kada game at dapat may matutunan daw sila kada matapos ang laban. Tapos paiiralin din nila yung tinatawag na instant execution pagka next game base doon sa kung saan sila nagkamali. Ang tanong, kaya kayang talunin ng junior coach ang kanyang naging senior coach sa loob ng mahabang panahon? Tara, mukhang exciting tong topic natin. Triangle laban sa triangle, pero syempre depende pa rin yan kung paano sila dumipensa. Ito ang isa sa pinaka-inaabangang matchup na magaganap sa labas ng bansa bilang isa nga sa mga pasabog ng PBA sa darating na PBA Season 50, ang Manila Clasico Magnolia Hotshots laban sa Ginebra. Kaya naging exciting ang labang to dahil kay LA Tenorio na pinakabagong coach ng Magnolia Hotshots. Excited na rin ang mga tao sa mga gagawin ni Tenorio kung paano kaya niya mapapatumba ang isang giant team na kung saan galing ang kanyang senior coach na si Coach Tim. Unang advantage ng Magnolia, yung alam ni Tenorio ang pinapatakbo ni Coach Tim. Ayon pa sa Ginebra Insider na si Tenorio ang may maraming alam pagdating sa playmaking na ginagawa ng Ginebra. Kaya nga inasa ni Alchua sa Batang Gilas at sa Magnolia, at dahil alam ni Tenorio ang sistema nila, alam din niya kung paano i-counter to. Pero wag lang pakampante ang Magnolia dahil syempre kapag alam ni Coach Tim na alam ni LA ang sistema nila, babaguhin nila yan. Siguro mga minor changes lang sa sistema nila at sistema din ni LA, kasi sabi niya 70% lang daw ang nakuha niya, meaning may sarili din siyang paraan bukod sa triangle na kaya namang basahin ng dalawang koponan. Mag-iiba talaga yan depende sa players na meron sila. Unahin na natin tong roster Magnolia, kung sino ang mga players na posibleng magbibigay ng big impact sa team. Doon tayo sa kinuha na sa draft na si Yuki and Andrada, isang 6'5 forward na yung galawan at shooting parang pang shooting guard din. Isa sa mga shooters ng San Beda na nagkaka-average ng 14 points per game. Parang ganito din nagsimula ang isang Arvin Tolentino nung kakalipat lang niya sa Northport, at ito talagang specialty niya. Mataas ang percentage sa jumpers lalo na sa 3-point line. Balita ko, kailangan ng Magnolia ang mga shooter na forward at ito daw ang kulang nila ngayon. Pangalawa, of course, yung kinabig ni Tenorio para hindi umalis na si Xavier Lucero. Dati na nating pinag-usapan to na si Lucero ang pinaka-legit na PF dyan at siya rin ang may pinakamataas ng shooting percentage sa Magnolia ngayon. Tumaas pang lalo ang kanyang kumpiyansa dahil sa playing time na binibigay ni Coach Chito sa kanya. Pangatlo, yung kinuha nila sa free agency market na si Javi Gomez Deliano, ang forward na pwedeng maging tall guard at mataas din ang shooting percentage. Magaling makakita ng blind spots, may passing ability, and of course, big pocket para sa Magnolia nung meron siyang experience sa KBL. And of course, bukod sa kanila, nandyan din ang pinakamagaling nilang guard na si Mark Baroka, Jerome Lastimosa, at Ian Sanggalang. Dito naman tayo sa Ginebra roster. Unahin na natin yung kinuha nila sa draft na si Mario Barasi, na isang 6'7 big man na pwedeng maging isang Isaac Go. Hahasain daw nila to, of course, si Sonny Steele, may pagka-high flyer daw to at athletic. Maayos rumebound at dumepensa. Lower version daw to ni Scotty. Tapos yung playing style parang si Kevin Ferrer. Bukod sa kanila, syempre may Japet ka, may Abarientos, may Scotty. Tapos si Coach Tim, kilala yan siya na hindi mahilig gumamit ng mga bago. Dapat sa practices pa lang maipakita mo na yung worth mo, kasi kapag hindi ka niya gagamitin, ibabangko ka lang niya at hindi ka talaga magiging parte ng kanyang plano. Sa palagay ko rin, sa roster ng dalawang team na to, mas malalim ang roster ng Magnolia ngayon. May laban sila kumpara sa roster ng nakaraang head coach. Mukhang alam talaga ni LA ang ginagawa niya at kung paano buuin ang nais niyang players. Parehas magaling na coaches, parehas malakas ang roster. Sa Magnolia, asahan mo na gagamitin ni LA ang bagong mukha, pero sa Ginebra pang veteran type pa rin at same roster ang ilalaban niya. Ano kaya sa tingin nyo ang magiging resulta ng laban base sa roster na meron sila?